Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ilang beses na nating nabalitaan ang maraming nating mga kapatid na nakaranas ng iba't ibang uri ng sakuna tulad ng bagyo, baha, pagputok ng bulkan, lindol, at maging ang mga nawala ng tahanan dahil sila'y nasunugan. Kapag nababalitaan natin ang ganitong mga sakuna, pumapasok sa ating isipan ang lakas ng tinatawag o puwersa ng kalikasan. At tayo ngayon, yamang ang kaharap natin ay ang lakas ng kalikasan ay nababalot ng takot. At ang dalangin na sana hindi natin ranasin ang ganitong uri ng sakuna o trahedya. Subalit sa linggong ito, minumula tayo na darating at darating ang panahon na hindi natin maiiwasan ito. Yan ay mangyayari bago pa ang pagbabalik ng Panginoon. Isa sa mga palatandaan na mismong si Jesus ang nagsabi, sa mga araw na iyon, matapos ang mga kapighatian, didilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Habang kayo nakikinig sa akin, gamitin nyo ang inyong imahinasyon sa sinasabi na propesiya ng Panginoon. Ngayon, balot tayo ng liwanag. Subalit darating ang araw na kahit ang mga liwanag na iyan ay hindi na magbibigay ng ilaw. Kung nababalot tayo ngayon sa kadiliman, di po ba mababalot rin tayo sa takot? Subalit tandaan natin na ang mga pagbasa, lalo ng Ebanghelyo, ay hindi ipinahayag sa atin upang tayo ay takutin. Dahil sa linggong ito, ang mga pagbasa kung tutuusin, nagpapadala ng tatlong konkretong paalaala. Anong mga paalaala? Una, paghahanda. Ikalawa, pananabik. Ikatlong paalala, patutunguhan. Bakit paghahanda? Narinig natin sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, ang mangyayari sa hinaharap at tiyak na mangyayari ito. Bakit? Galing mismo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi maaaring magsinungaling, kaya tiyak na mangyayari iyan. Yamang na mangyayari iyan, anong dapat mong gawin? Unang-una, huwag kang mabalot sa takot. Dahil ang taong nabalot kaagad sa takot, wala nang gagawin. Bagkos, tinuturuan tayong paghandaan ito. Paano? Mga kapatid, nakita ko ngayon na may ilan na mga magulang, yamang hindi pa sila maaring makapasok dahil
sinusundan natin ang protocol ng ITF, may mga dala ng kabataan. Kaya nais kong gamitin ang halimbawa ng isang matalinong mag-aaral. Ang guro, nagkakaloob rin niya ng announcement. Halimbawa, sa susunod na mga araw, sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng pagsusulit, sasabihin niya sa mga mag-aaral. Ang matalinong mag-aaral, yamang sinabihan na ng kanyang guro na magkakaroon ng pagsusulit, hindi na hihintayin ang huling araw bago ang pagsusulit, saka mag-aaral. Ang gagawin ng isang matalinong mag-aaral, matapos sabihin niya ng guro, araw-araw mag-aaral yan, pagkahandaan ang nalapit na pagsusulit. Ganon din ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Bilang guro si Jesus, binibigyan na tayo ng paalaala at babala. Darating ang araw na magsusulit tayo ng ating buhay. Anong dapat nating gawin? Kung tayo'y matatalino na mag-aaral, araw-araw dapat pinaghahandaan iyon. Kaya nga mga kapatid, linggo-linggo pumapasok tayo ng simbahan. Linggo-linggo nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Linggo-linggo ang salita ng Diyos pinapaliwanag sa atin. Bakit? Dahil lahat ng iyon na mga salita ng Diyos na ating napakinggan, na ipinaliwanag sa atin, yamang naunawaan natin, dapat iyon ay ating ngayong isabuhay. At hindi lang yan sinasabuhay paminsan-minsan, kundi katulad ng mag-aaral na pinag-aaralan araw-araw ang turo ng kanyang guro, ang tungkulin ng isang mabuting Kristiyanong Katoliko ay pagsumikapan na ang mga aral na ipinagkakaloob ng salita ng Diyos maisabuhay natin araw-araw. Kapag yan ay nangyari, handa ka sa pagsusulit na iyong haharapin sa Panginoon na siyang maghuhusga sa atin. Ikalawang paalaala, pananabik. Yamang ikaw ay naghahanda para sa pagsusulit na iyan sa harap ng Panginoon, hindi ka lang dapat matakot. Bagkus palitan mo ang takot na iyan ng pananabik. Bakit? Kasi kung tutusin, anong dapat nating katakutan sa Diyos? Yamang binigyan na tayo ng palatandaan ng Diyos kung paano mamuhay. Kung ikaw ngayon ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang turo, ayon sa kanyang salita, wala kang dapat katakutan, bagkus pananabikan na yamang ikaw ay nagsasabuhay ng kanyang turo, tiyak makikita mo ang Diyos. Kaya magandang itanong sa ating sarili habang nakikinig kayo sa akin, nananabik ka ba na makita ang Diyos habang buhay? Ang isang bulag na tao, ang isang pipi na tao at bingi na tao sa pananampalataya, hindi ko tinutukoy ang pisikal, kung hindi ang espiritual na kabulagan, ang espiritual na kabingihan, ang espiritual na hindi pagkakasalita o pagiging pipi. Sila yung mga tao na nababalot lamang dito sa mga makamundong bagay. Bulag, pipi at bingi sila. Dahil ang mahalaga sa kanila yung mga makamundo. Na kung tutuusin, lahat ng iyan na iniaalay ng mundo, pansamantala. Lahat ng iniaalay ng mundo ay panandalian. Bakit ko sinabing panandalian? Suriin nyo. Kahit sabihin mo ngayon, araw-araw kang nagtatrabaho, araw-araw na nagkakayod ka para guminhawa ang iyong buhay. Matapos ang mahabang panahon,
na pagkakayod, na pagtatrabaho, na paghihirap, nakamit mo ang gusto mo. Ano? Ari-arian, lupa, makapagpatayo ng malaking tahanan, maraming negosyo, maraming sasakyan. Tanong ko sa iyo, ilang taon mo lamang yan papakinabangan? Nagpatayo ka ng napakalaking bahay, pagdating mo ng pagtanda, sumasakit na tuhod mo, hindi ka nga makaikot na, hindi ka na nga makaakyat sa ikalawang palapag. Ba't ka pa nagpatayo? Di mo naman mapapakinabangan habang buhay. Yun ang mga bulag sa katotohanan. Dahil sa huli, ang kailangan mo lamang pagtanda mo, isang disenteng kwarto at magandang higaan. Hindi malaking tahanan. Kaya ba't ka pa nagpakahirap at nagpakayaman na sa huli, hindi mo mapapakinabangan ang lahat ng iyan? Kung meron kang dapat panabikan, hindi ang kagustuhan mo na makamundo. Bulag at pipi lamang ang may gusto noon. Ang mga lubos na nakakakita ng katotohanan, ang pinaghahandaan ay pinananabikan na ang Diyos makita niya sa hinaharap. Saan nagmumula yon? Dito pa lamang sa lupa. Kaya nga, magandang itanong, kung tunay kang nananabik sa Panginoon, araw pa lamang ng Sabado, nananabik ka ba na sumapit ang araw ng Linggo dahil alam mo na mapapakinggan mo ang salita ng Diyos? Araw pa lamang ng Sabado, nananabik ka ba na maglinggo dahil alam mo natatanggap ka ng kamahal-mahalang katawan ng Panginoong Hesukristo? Kung ganyan ang pag-uugali natin na merong pananabik na makatanggap ng salita ng Diyos, na patuloyin sa ating sarili ang kabanal-banalang katawan ni Jesus, tinitiyak ko sa iyo, mananabik ka rin na makamit ang langit. Ikatlong aral na binibigay sa atin, patutunguhan. Ang pananabik na iyan, mga kapatid, dapat mag-udyok sa atin, sa ating patutunguhan. Anong ibig sabihin nun? Yamang nanabik ka na makita ang Panginoon, na makapiling ang Panginoon, dapat maliwanag sa iyo na ang pananabik na iyan, makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yun ang ating patutunguhan. Kaya nga, maliwanag ba sa akin bilang isang Kristiyanong Katoliko, na pag matapos ang aking buhay, isa lang ang aking layunin, makamit ang buhay sa langit? Kung hanggang ngayon, hindi pa yan ang iyong adikain at mitiin sa buhay, anong mitiin mo? Huwag tayong maging bulag sa katotohanan. Ang katotohanan, ipinapahayag na sa atin ngayon sa harapan. Ang tunay na hantungan ng tao ay ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Tatlong aral ang ipinababatid sa atin ngayong linggo bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Una, paghahanda. Ikalawa, pananabik. At ikatlo, patutunguhan. Nawa ang tatlong salita na ito tumimo sa ating isipan at magsilbing gabay na hindi katakutan ang pagparito ng Panginoon. Bagkos ito ay pinaghahandaan, pinananabikan dahil alam mo sa kanyang pagparito, aakayin ka sa tunay mong tahanan na ating patutunguhan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.